Maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging upper chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika nga proseso ng budget. Nagsalita na nga si Senator Chis Escudero sa mga nangyayaring issue sa budget ngayong taon na kamakailan lang ay usap-usapan sa social media. Pagkatapos ilabas ni FPRRD ang komento nito patungkol sa BICAM report. Ngayon pilit na sinasabi ni Senate President Chis Escudero na walang nilalabag na batas ang mga taong gumawa ng bicameral report dahil ni isa ay wala pang dineklarang unconstitutional sa BICAM report. Sinabi pa nito na walang katuturan ang pinagsasabi ni Sid Ongab laban sa national budget. Dagdag pa ni Senator Chis Escudero kung gusto raw nilang magsampa ng kaso, ay welcome silang questionin ito at magsampa ng kaso sa Supreme Court. Ating pakinggan ang buong panayam kay Senator Chis Escudero. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging upper chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagrereklamo kaugnay ito, pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinidemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinideklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kina-question. At kompleto yung batas na yun, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Kunawain po yun. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yung gano'n kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din niyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita ko kopya na yun, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba kaugnay sa isang panukalang batas ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito yung ma-question. Or, pag may nirelease dahil pinilin na blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun, hindi pa agad i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan nung kongresista nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaunay sa bagay nito.